Takot ka bang matangay ang iyong bubong ng malakas na hangin pag may bagyo? Papaano mo ito mapoprotektahan? Usapang parapet roof tayo. Hello mga ka-Arky! Ipopromote ko ulit ang aking bagong gawang channel. Ito ang Kuya Tours and Trivia kung saan meron tayong mga iba't ibang virtual tours sa mga places of interest dito sa Pilipinas at sa abroad. Kaya if you appreciate ang ginagawa ko dito, konting abala lang, please pakibisita ang ating bagong gawang channel at mag-subscribe. Again, please do support our new channel, Kuya Tours and Trivias. Thank you in advance at kita-kita tayo doon. So, sa videong ito ay pag-uusapan natin ang isang klase ng roof design na masasabi nating typhoon resilient. Ang ating i-feature ngayon ay ang tinatawag nating parapet roofing. Ano nga ba ang mga advantages or mga issues na ma-experience mo kung ito ang iyong gagamitin sa iyong roofing? Bagong kaalaman, kung ready ka na, tara! Parapet roof design. So, i-define muna natin kung ano ang isang parapet roof. So, ang isang parapet roofing ay binubuo ng dalawang component. Una, ang main pitch roof, mapa shed type, gable type, or hip type man ito. At ang pangalawang component ay ang parapet wall, kung saan pumapalibot ito sa edge ng ating roof na usually ay gawa sa konkreto. So basically, isa itong type ng roofing kung saan may napapalibot or nakatago ang ating main roof sa isang concrete ledge or low wall. So, una nating pag-uusapan ay ang mga kagandahan ng pagkakaroon ng isang parapet roof sa ating bahay. Ano-ano nga ba ang mga ito? Well, isa-isahin natin. Well, una, ang typhoon protection. Kung merong bagyo, syempre kaakibat nito ang malakas talagang hangin. At dahil nga dito, kung ang paligid ng ating roofing, especially sa fascia or gutter part, ay natuklap at naging damage, ay pwede dito dumaan ang hangin para ito'y itulak pataas. Together with the upward pressure, ay may tendency talagang malipad ang iyong bubong pag malakas talaga ang hangin pag may bagyo. So again, para maiwasan ang pagkatuklap ng ating mga bubong, ay iwasan natin ang damage within the edge or surround ng ating mga bubong. So, ito'y isa sa mga design project na tinatapos natin ngayon. So, ang house design na ito ay nilagyan natin ng parapet roofing. So, ang site natin ay medyo elevated. So, yung bahay ay medyo mas mataas kaysa ibang part ng surroundings. Kaya gusto ni client na palagyan ng parapet wall ang kanyang bubong para maprotektahan ito sa lakas nga ng hangin dahil din sa elevation ng kanilang bahay. So, dito medyo malakas talaga ang hangin, especially kung may bagyo. Ang project nga pala nito ay nasa Surigao City, which lately ay naka-experience ng napakalakas na bagyo. Ito yung bagyong Odette, kung saan nagdala ng napakalaking damage within the city at siguro sa ibang probinsya. At ang common nga na damage sa mga bahay ay yung mga natutuklap or na lilipad na mga bubong. Kaya again, minabuti na ni client na gawing parapet roofing or lagyan ng parapet wall ang kanilang bubong para protektahan ito sa damage na dala ng malakas na hangin pag may, again, bagyo. So, pwede ka rin pumili ng parapet wall para secure ka na less ang tendency ng damage ng yung roofing. Ganun. So, para matibay talaga ay commonly or ideally, ang mga parapet wall sa ating roofing ay gawa sa concrete. Ang ideal height naman nito ay dapat lampas sa pinakamataas na ridge height ng bubong para sa maximum protection against wind damage. So, kung pinakamataas na ridge line mo ay nandito, ay pwede yung height ng ating parapet wall ay sumobra dito ng mga 30 to 40 cm para again hindi madaling pumasok or matamaan ng hangin yung iyong bubong.
May iba pang advantages ang isang parapet roofing. Isa dito ang maintenance safety. Well, bukod sa nabibigay nitong proteksyon sa bubong pag may malakas na hangin, well, hindi naman natin maiiwasan na akyatin ang ating mga bubong from time to time. Especially kung kailangan natin itong linisan for maintenance or kaya naman i-repair kung may damages, especially nga pag may bagyo. Or kaya naman kailangan nating magkabit or mag-install ng mga items tulad ng mga antena or kung magpapa-install tayo ng mga solar panels. Masasabi nating mas safe ang mga tao na pumupunta sa bubong pag may ginagawa kung meron tayong parapet walls sa ating roofing. Dahil nga para itong ledge o railing na nakapalibot sa ating roofing, ang mga parapet wall dito sa ating bubong ay nagsisilbing parang guardrails or hawakan ng mga tao or napipigilan itong tuluyang mahulog kung may chance na madulas ang mga tao dito. Again, ang parapet wall sa ating roofing ay maiging safety feature sa ating bubong for safer maintenance, repair, and installation doon sa ating roofing. Isa pa sa kagandahan ng parapet walling ay ang kanyang aesthetic. Kung gusto mo ng more modern style ng bahay, maybe you want something na parang flat roofing. At tandaan, ang mga mostly flatted roof ay may tendency ng collapse dahil sa water weight. Dahil baka maipon doon yung tubig, hindi efficient pagka-drain, kaya bumibigat. Ganon ang isang tendency nun. Pag nagpa-roof deck ka naman, meaning concrete yung parang roofing mo, ay may tendency itong mag-leak dahil nga baka hindi mo ito na-maintain or walang waterproofing ang na-apply dito. At syempre, mas magastos ito. So, masasabi natin na mas ideal ang mga pitch roof or yung mga angled roof for efficient water draining, maintenance, at syempre, mas mura itong gawin. Well, you can still have that kind of roof, mapa-shed man, gable, or hip roof na mga pitch roof. Magmumukha itong flat roof dahil pwede itong itago ng ating parapet wall sa ating mga roofing. Magiging mukhang flat roof din ito dahil ang mga parapet wall ay ika-cover or tatakpan yung ating mga pitch roofing, which in turn meron kang roofing na efficient for draining pero meron kang modern looking na bahay. So for typhoon and wind protection, safety maintenance, at modern aesthetic, yan ang ilan sa mga advantages ng paggamit ng parapet roof. But of course, meron ding itong mga issue. Ano-ano nga ba ang mga disadvantages na kailangan mong bantayan kung magpapagawa ka ng parapet roofing? Ano mga ito? Well, isa-isahin din natin. Anyway, before tayo magpatuloy, meron na pala tayong nagawang mga videos all about roof design at typhoon proofing sa ating mga bahay. Well, pwede nyong panoorin ang mga videos all about iba't ibang design ng bubong from the traditional or common to the unconventional ones. Meron din tayong videos all about roofing materials naman na pwede mong pagpilian depende sa iyong budget at sa iyong location ng iyong bahay. At meron tayong latest video discussing naman kung ano ang dapat mga iwasan kung magpapagawa ka ng iyong bubong. So, panoorin nyo ang mga ito. Meron na rin tayong mga videos all about waterproofing techniques and materials naman kung problema mo naman yung mga tulo or leakage sa iyong bahay. And lastly, meron na tayong isang video discussing naman an example of a typhoon resilient house design. So again, sa channel na ito, meron na tayong videos all about roof design and materials, typhoon resilient techniques sa design, and mga waterproofing techniques and finishing. So, i-check nyo ang mga video ito after watching this video. Now, balik tayo sa parapet roofing. So, ano-ano nga ba ang mga issues na maaari mong ma-experience dito? Well, hindi naman masasabing disadvantages per se ang mga ito. Ito ay more on mga bagay na dapat mong paglaanan ng pansin at mas konsiderasyon
kung magpapagawa ka nga ng parapet roofing. Una, ang pagkakaroon ng inside gutters. Well, dahil nga nakapalibot ang parapet wall sa edges ng ating bubong kung saan yung fascia at yung gutter, syempre, ang mga gutter na yon ay nakapaloob din dito. Nakatago sila behind that parapet wall sa ating mga roofing, kaya tinatawag itong inside gutters. So sa ating project, ang kanilang inside gutter ay nasa isang side lang dahil ang kanilang roofing ay naka-shed type or isang slope lamang. Mapapansin din natin na ang ating parapet wall ay hindi naka-align or naka-flush sa ating main wall. Meaning to say, naka-overhang pa yung ating parapet wall kung saan nakadikit din behind yung ating gutter. At ang ginamit natin na metal gutter ay mas malaki yung mga dimensions para mas maka-accommodate or yung kanyang capacity ay maging sakto para sa isang slope na draining ng ating bubong. Meron kasing mga parapet wall na naka-align or naka-flush lang sa ating main wall. At doon din matatagpuan behind yung kanilang inside gutter. Pag may nangyari, for instance, naging malakas talaga ang ulan at nag-overflow yung gutter na yon, may tendency na magkaroon ng inside flooding dahil nga hindi nakalabas or nakaputrude or naka-overhang yung parapet wall nila. So again, para walang chance of inside flooding, ay ideal talaga na hindi naka-align yung ating parapet wall at gutter sa ating main wall. Dapat ito naka-overhang or nakapalabas para, again, pag nagkaroon ng overflow, ang tubig ay hindi papasok doon sa ating bahay. Isa pa sa dapat i-consider sa pagpapagawa ng parapet roofing or yung wall nito ay ang load consideration nito sa ating structure. Kasi ang ideal nga na parapet walling para sa ating roofing ay gawa sa concrete. Kaya meron itong additional na bigat na dala sa ating structural component ng ating bahay. Anyway, sa aming project, dahil nga naka-overhang yung parapet wall, ay nagkaroon kami ng mga cantilever beams. Well, for those who don't know, ang isang cantilever beams ay isang klase ng biga kung saan nasa one side lang ang kanyang support. Kung shorter span lang ay pwede kang gumamit ng rectangular shape na beam. But kung mas mataas na yung overhang or yung span ay pwede mo nang gamitin yung corbelling design ng mga cantilever beams. So ang mga cantilever beams na ito ay yung main support ng ating parapet wall. Then sa mismong wall ledge or parapet natin ay gumamit tayo ng mga flush na planted columns. Flush, ibig sabihin kasing thick lang nito yung parapet wall natin. Gumamit tayo ng mga planted columns para suportahan naman yung mga CHB blocks or yung mga hollow blocks na ginamit natin sa katawan ng ating parapet wall. Well, again, naka-flush yung ating mga planted columns dahil gusto natin na yung pagka-layout ng ating roofing sheets at yung mga flashing at capping ay hindi maapektuhan dahil nga pag naka-flash sa surface, tuloy-tuloy lang yung pag-layout ng ating mga sheets. So, merong mga parapet walling na gumagamit ng buhos or yung pure pouring ng concrete, mortar. Pero dito nga sa atin ay gumamit tayo ng CHB. We add also, of course, mga reinforcement bar, making it have this structural load implication nga sa ating structure, sa ating bahay. So again, ang mga parapet wall sa ating bubong ay dapat merong structural details na maayos at ginawa ng structural engineer or inaprubahan niya ito. Dapat hindi lang tayo basta-basta mag-design ng parapet wall, especially ito'y naka-cantilever or naka-overhang sa ating mismong mga main wall dahil nga may dala itong bigat. Pag let's say nagkaroon ng lindol ay maaring itong ma-damage or mag-collapse kung hindi ito tamang nai-disenyo. So again, tamang structural design para rito para safe.
Well, bukod sa structural consideration ay dapat na natin bigyan ng pansin ang proper waterproofing ng mismo ng ating parapet walls. Well, basically, dahil nga ang concrete ay isang porous material or sumisipsip or nag-a-absorb ng tubig, ay mainam talaga na alam natin kung paano ito i-waterproof. Well, commonly ginagamitan ito ng cement waterproofing compound, yung hinahalo sa kanyang palitada or sa kanyang mortar para hindi pasukin yung bare concrete natin. At nilalagyan or pinifinish with elastomeric or iba pang weather resistant at waterproofing paints naman. Well, again, meron na tayong video all about waterproofing finishing. So, panoorin nyo lang mamaya. At di rin dapat kalimutan ang proper installation ng mga flashing at capping sa ledges ng ating parapet wall. Ang mga ito, which are made of metals, ay mahalaga para masigurado ang mga joints at mga sides ng ating wall ay maprotektahan sa pag-absorb ng tubig, lalo na pag malakas ang ulan. So, yun ang mahalagang detalye sa paggawa or pag-design ng isang parapet wall. Well, syempre meron pang ibang mga bagay-bagay or consideration about this, but those are the, masasabi nating basic information. At ulit, bisitahin nyo na lang ang iba pa nating mga videos all about house design and construction dito sa ating channel. At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, share, at syempre, mag-subscribe. Anyway, invite ko kayo ulit sa ating bagong gawang channel, ang Kuya Tours and Trivias. If you appreciate what I do here, please naman punta rin kayo doon sa ating bagong channel at mag-subscribe. Ulit, ito yung Kuya Architect at kita-kita tayo sa susunod nating video. Bye!